Hindi nila kayang murahin kasi, kung nagmumura ka, galit ka sa ginagawa ng gobyernong bangag. 'Di ba? Pero hindi nila minumura 'yan. Kasi natatakot sila or they're part sa payroll. Ganon yun, mga kababayan. So, dito, speaking of this, USB ni Cathy, sabi ko nga, bala niya yan, panangga niya yan. Di ba? Ang tawag dyan ay kanyang protection. Protection niya yan. Yan ang kanyang strategy para hindi siya ma-chorva ng mga kalaban. So, ito ay, pagpapakita din na ng tapang ni Cathy na although talagang sinusuppress tayong lahat, yung kanyang hawak na USB, talagang ito ay, magpapakita na oras na ginalaw nyo ko, yari kayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon, mga update. Walang iba nga, itong mga taong nasa ng pagkidnap kay Pangulong Duterte ay isisiwalat ko lahat ni Maharlika. Pati na rin po ang mga di umano'y kinidnap ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa ibang bansa. Yan po yung ating pag-usapan, mga update. Kasunod nito, pati na rin po itong DOJ nating Bonjing na si Remula, patuloy niyang idinadawit ang ating Pangulong Duterte sa mga missing sabungeros. Dito, mga update, may mga nakita na nga hong labi o mga buto na halata namang planado na naman nila kasi DOJ ang gumalaw dyan. Tapos, mga update, dinadawit na naman dito sa ating Pangulo. Kaya, mga update, pakinggan natin ang magiging pahayag ni Maharlika at ating talakayin at pag-usapan sa comment section. Apektado ang buong Pilipinas niyan, lalo na yung mga malalaking negosyo at ang mga mawawalan ng trabaho dahil sa impact na yan. Ang si George Garcia ay makukulong ba dahil nga ay kinasuhan siya? Yes, Ma'am Pervina, Ma'am Tekil Prada, ang payat ko na daw. Yeah. Yes, talagang, di pa rin nagbabago. Noong nakaraan 10, ngayon nag-12 pounds. So, kanya nagpilates ang alindog ko. Alam niya naman, dapat healthy tayo. Okay? So, tsaka nadadala na rin sa hair siguro. Kaya medyo, pero may shape na talaga. O syempre, dapat magyabang ka, di ba? Kasi pinaghirapan mo yan. Jessica K, kasi syempre, ngayong araw na to. Well, kanina, hindi talaga kumain ng rice. It's been a while na walang rice. Steak and wine lang. O, di ba? Social. Social. Steak and wine lang ang dating. So, ano gusto nyo unahin natin? Jessica K. Bellissima. Alright. So, kumusta na mga, yung mga bangag at mga alfoteras? Anyway, bago natin pag-usapan yung USB ni Cathy Binag, natawa ako dun sa ulat ni Spoke Sari Roque na kung saan sa The Hague, every time na mag-visit si Inday Sara kay PRRD, ay pumupunta siya dun sa Duterte Street. So, kanina, kanina, no? Or kahapon na, anong oras na yan? Magkakaiba tayo ng oras. At ibinida nga, okay? Sabi ni Jessate Jones, walang kawala si bangag sa tariff war ni Daddy Trump. Okay, yun na. Pag-usapan natin mamaya yun. So, dun sa ulat ni Spoke Sari Roque na kung saan regular thing na in-interview nila si Inday Sara, na sinasabi ni Inday Sara doon na napag-uusapan with PRRD yung issue sa education dahil na yung apo dumalaw. Then, yung mga updates na, usual naman natin naririnig. Pero talagang nakapukaw sa aking damdamin doon, si Atche, di ba? Si Ate, baka kilala ko doon na nagtanong siya. In fairness, valid yung kanyang tanong, no? Kay Inday Sara, I don't know kung napanood yun na nasa page ni Spoke Sari Roque, na tinanong nitong si Atche, si Palangga, si Madam, na kung nag-message ba si Amy Marcos nung March 11 dahil talagang mukhang galit na galit yung nag-comment kasi parang may inis siya na kasi di ba parang nakipagbati o nakipag-reconcile o nakipagkaibigan si Amy Marcos, ganun yung konteksto sa kanya, parang dapat nandoon siya sa Villamor Air Base. At bakit si Alpotera nakapasok? Naloka ako doon kasi I don't know kung alam ni Inday yung about the the word Alpotera, I believe alam niya yon kasi nakita ko yung tsura ni Inday na talaga parang,
Alpotera, so ganon. So, pero ang nakakatuwa doon kay Inday, talagang tinignan niya yung cellphone niya kung nag-message nga si Amy Marcos noong March 11. Pero syempre, magkaibigan sila. Ako sa pananaw ko, more on, dinidepensahan pa rin niya si Amy Marcos kasi sinabi niya nga na in fairness, hindi lang si Amy Marcos ang wala doon sa Villamor Air Base. Pero magaling si ate, pwede ka na mag-train ng bonggang-bongga, you know? Pwede ka talagang maging Eden Santos kasi straightforward, direct to the point. At Niza Cruzada, it's not really personal, teka muna, pero yung tungkol sa girlfriends, off yun. Okay? Kasi ako, I don't ask that kind of question. Off yun, yung tungkol sa girlfriends. Pero yung tungkol kay Amy Marcos at tungkol sa Alpotera, valid yun. Kahit na natuwa ako sa kanya, kay Palangga, kasi parang inano yata siya parang sa behind the scene. Actually, nung nagtanong siya behind the scene, nung sinabi niyang Alpotera, mukhang may nagwawala sa behind the scene. Mukhang may nagwawala na parang, di ba? Parang may pumipigil, no? Huwag ka magsalita ng Alpot, ganyan. Or Alpotera. So, syempre, sa pandinig ko, dahil ako nagpa-trend ng Alpotera, okay yon. Pero yung about yun nga, personal girlfriends, kasi I don't ask that kind of question at all. At yun nga ang pinapakalat ng mga Alpots na ako ay nagme-mediate about the love story ni PRRD. It's BS and it's kasinungalingan. Kasi ang issue ko, it's not about yung pag-ibig or yung mga ganyan, pag-ibig o relationship ni Pangulong Duterte. Ang sa akin ay yung pambababoy sa kanya. Right? 'Di ba? So may pumigil talaga sa kanya, 'di ba? Para mga diktador yung mga nasa likod Pero yung tungkol sa girlfriend, let VP Sara answer the questions. She's smart enough how to handle the question. Bakit may mga pumipigil sa likod? Tama ka diyan, Sally Kigochi, 'di ba? May mga nagagalit ba? Kasi nakikita mo na talagang protektado nila si Amy Marcos. Yung question pa lang about kay Amy Marcos, mukhang may gusto na mag-aklas doon. Alam nyo, ang isang vice presidente o ang isang politiko na matalino, magaling, and experience when it comes to Q&A, kahit ano pang pambababoy or hindi magandang katanungan, kaya nilang sanggain yan. Kaya nilang sanggain yan. Lalo na si Inday Sara. Pero in fairness, tinignan niya yung kanyang cellphone, di ba? Ni Inday Sara kung meron bang message si Amy Marcos, si Mangga, at wala talaga. So doon at least nakita natin na si Mangga is walang concern. Isa siya sa walang concern nung time na dinudukot ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Yung time na kinikidnap ang Pangulong Duterte. So kita natin na ni Haniho, hindi siya nag-message ng VP, naku, I'm sorry sa nangyari kay gagawan ako ng paraan. Baka pwede kong kausapin yung kapatid kong Bangag at pigilan si Torres, sila Kanilaw, si Liz Satanas. So malinaw sa atin yun. Okay? Na walang effort si Mangga. Although sabi ko nga magkaibigan sila, I don't know Inday Sara's strategy or yung friendship nila. We don't know kasi sila naman ang magkakaibigan I respect that. Pero at least malinaw sa atin na ni question mark na wala talagang ginawa itong si Amy Marcos para protektahan ang Pangulong Duterte. Kasi tama, alam mo, valid yung tanong ni Palangga Okay? Valid yung tanong ni Palangga, ni Madam, tungkol kay Amy Marcos. Napaka-valid nun kasi ang chika kasi nung bago mag-eleksyon, di ba, pagawawa naman yung Pangulong Duterte, ganun. Kasi kung kaibigan mo, ang haba nung panahon. Kasi kung kaibigan ko, si Inday Sara, na gano'n, na may ganyan kaming relationship, katulad ng kay Amy, may message ko siya. Hi, VP, are you okay? Do you need help? Diba? Maybe I can talk to my Bangag brother. Diba? Dapat gano'n. Kaso at least, napag-alaman natin, dahil, yun na nga, ipinakita naman ni Inday, tinignan niya yung kanyang messages, wala naman talagang nag-message, walang message si Amy Marcos, pero sinabi niya lang na in fairness,
to Amy Marcos, hindi lang naman siya ang hindi nagparamdam. Marami talagang hindi nagparamdam na natulungan ang Pangulong Duterte. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong sabi ni Haydel, bakit di niya pinigilan ang paghuli kay Pangulong Duterte, sabi ni Haydel. Yes, galit na galit ang mga followers ni Alpot sa word na ginamit ni ate. Talaga, hindi ko alam, ni Alpotera, nagwawala sila sa live. Ito. Yun lang naman ang kaya nilang gawin. Kasi alam nyo, kapag totoo kasi ang sinasabi sa iyo ng tao, masakit talaga ang katotohanan. Tignan nyo ako, yung mga kasinungalingan nila, dinidedma ko lang. Alam mo kung bakit? Kasi ang kasinungalingan, once na nagpakalat sila ng kasinungalingan, wala ka na magagawa dyan. Sinungaling, o di ba? Ba't mo pa bibigyan ng time yan? Di magpa-beauty ka na lang. Di ba? Magpaganda ka na lang ng bonggang-bongga para, lalo silang mangagat sa'yo. So ngayon, let's talk about the USB ni Cathy. And I hope, hindi ko lang alam kung nakapag-file na ng case si Cathy dun sa mga taong gusto niya pag-file ng case. Kasi nga, inaaway siya, gustong ipalabas yung USB niya, at talagang, so na yung USB mo, ganyan. Kung para ka sa bayan, dapat ilabas mo yung USB mo para parang mag-aklas na o mag-ano na yung mga tao. Alam ninyo, mga jutang genemes yung mga yan, bitter na bitter lang sila kay Cathy Binag. Kung mahal nila, kasi alam ko mga palangga ko, nandiyan na kayo pag nananawagan tayo na speak out tayo or speak out and speak up, nandiyan kayo. So bakit nila pinupunterya itong si Cathy Binag ngayon? Siyempre, bitter na bitter sila dahil ibinuking sila at siyempre, mas maganda sa kanila. 'Di ba? Ang question ko sa inyo mga kababayan, so, kailangan nyo ng USB? Hindi sa inyo. Dito sa mga julol na ito. So, kailangan nila ng USB para manindigan laban sa mga bangag? Mga palangga, hindi pa ba enough? Yung in-expose natin na si Marcos Jr. ay isang addictus with that video. At yan ay sinuportahan. 'Di ba? Ang testimonya ni Agent Morales at ni Cathy Binag. So, kailangan pa ng USB? Ang laman nun, durog-durog din naman ang laman nun. Mas may titibay pa ba? Or mas may mabigat pa ba? Sa issue ng, yun na nga, pulburo ni Bangag, smuggling ni Lisa Tanas at ni Bangag at ng gobyernong Bangag, yung kidnapping kay Pangulong Duterte. Di ba sabi ng mga inayupak noon, okay, ako, kasi nagsabi din, nag-aabang din tayo, na kapag ginalaw niyo si Pangulong Duterte, ay magkakaroon ng ibang istorya. Nasa na yung mga pinayaman ni Pangulong Duterte na nabigyan ng opportunity na magnegosyo sa gobyerno. Kinidnap na ang Pangulong Duterte, paulit-ulit na sinasabi ni Inday Sara na ang kanyang ama ay kinidnap ng Marcos Jr. ng Bangag. Ba't wala kayo ginagawa? So, ibig sabihin, mas matibay pa yung USB ni Cathy na hinihingi nila? Parang kailangan ilabas ni Cathy Binag yung USB niya bago sila mag-aklas or kung ano man ang gusto nilang gawin laban sa mga bangag. What do you think? Diba? So definitely, ito ay personal na atake, ito ay pang nonsense. Kasi mga kababayan, sabi ko nga, ang kidnapping na kanasasangkutan ni Bangag, dili sa Tanas na in-expose ko lahat yan. Kidnapping sa Turkey, wala nang bibigat doon. Okay? Wala nang bibigat doon sa mga aligasyon na yon, ay na real aligasyon. Kitang-kita ninyo, kitang-kita, napanood ninyong lahat, di ba? Na kinidnap ang Pangulong Duterte. Tapos yung mga napayaman, yung mga in-appoint, mga gabinete, nasaan na yung nasaan na itong mga tinulungan ni Pangulong Duterte? Hindi niyo pwedeng pilitin si Cathy Binag as a whistleblower kasi niya yan palangga? Leverage niya yan. Yan yung kanyang pinanghahawakan, yung USB na yan na pinag-usapan namin, di ba? Yan ay panangga niya dahil ang mga bangag at si Lisa Tanas, si Bangag at lahat ng kanilang mga kaalyado ay pwedeng gumurgor. Di ba? Ayaw niya yan, alam nyo, dahil kami ang nag-usap niyan, hindi kasali yung mga dugyot na mga nget pa. Bago namin binanggit yan, di ba? Tinanong ko siya, sis, ilalabas mo ba yan? Okay? Ang advice dyan sa kanya actually ng mga taong
You know, may mga kaibigan din yan na mga bonggam-bongga, na mga brusko. Ang advice sa kanya, talaga yan, kaya hindi nilalabas siya na huwag niyang i-publicize yan. Kasi nga, yan ay kanyang panangga. 'Di ba? Leverage, panangga. Dahil the moment, 'di ba? Kaya hindi siya magalaw-galaw. 'Di ba? Ano na niya, mood niya na yung mga ano niya, yung kanyang mga panangga sa mga tao na pinagkakatiwalaan niya. So ngayon, mga kababayan, ginagamit nila, okay? Ginagamit nila itong personal nilang galit kay Cathy Binag dahil binuking sila na binigyan sila ng pang-lawyer. Okay, yun lang yun. Nabuking sila lahat, yung kanilang pang-scam, pang-solicit, pangikil, pagbenta ng libro na walang pahintulot o illegal yan, di ba? Kasi hindi ka na basta-basta magbebenta o manunulisit ng milyon-milyon na wala kang foundation. Paulit-ulit natin yan. Binus ka na nga sila ni Edwin Amora, napakagaling na auditor yan dito sa California. Di ba? Galit na galit sila. So ad hominem ang atake nila sa amin lahat, di ba? Well, ako naman, nagmumura din naman ako. So, wala naman, actually, even lang. So, do you think nasasaktan ako pag minumura ako ng mga bangag? Matagal na lang ako minumura. You know, ganun lang ang pwede nang gawin. Ang mga vloggers like me, di ba, ang kaya nilang murahin. Pero magtataka ka, hindi nila kayang murahin si Satanas na kidnapper. Hindi nila kayang murahin kasi, you know, kung nagmumura ka, galit ka sa ginagawa ng gobyernong bangag. 'Di ba? Pero hindi nila minumura yan. Kasi natatakot sila. Or, they're part sa payroll. Ganon yun, mga kababayan. So, speaking of this USB ni Cathy, sabi ko nga, bala niya yan. Panangga niya yan. 'Di ba? Ang tawag dyan ay kanyang protection. Protection niya yan. Yan ang kanyang strategy para hindi siya ma-chorva ng mga kalaban. So ito ay, you know, pagpapakita din na ng tapak ni Cathy na although talagang sinusuppress tayong lahat, yung kanyang hawak na USB, talagang ito ay, you know, pagpapakita na oras na ginalaw nyo ko, yari kayo. Parang ano yan eh, alam nyo yung sa mga sindikato, or yung mga katulad ng mga isabong na issue na yan na parang, sige, pag nilabas mo to, ilalabas ko rin to. Di ba? Kaya nga yung iba dyan, takot na takot, yung Team Alpotera. Kasi baka may ilabas tayong video. Depende sa kanila yun. Depende sa kanila kung ano yung tirada nila, di ba? Kung ano tirada nila sa ating palangga, may mga ilalabas tayo. Mayroon din akong leverage. Mayroon din akong panangga sa mga hinayupak na yan. Alright? Yung isa dyan, mukhang nasa likod lang. Ngayon, ang tanong ninyo, inaantay nyo yung USB para magkaroon ng public outrage? Para yung tao, mag-trigger na, lumabas na tayo. Jutang Genimes, alas nga ni Cathy yan, nabilanggo na, pinadukot na ang PRRD, hindi pa kayo na-trigger? Ako na mamaos na. Araw-araw, I spend my own money, puntahan, suportahan ang Pangulong Duterte. Nabanggit nga ni Inday Sara doon kanina sa kanyang interview dahil may nagtanong din patungkol sa kanyang biyahe, kung sinong gumagastos at sinasabi niya, kanya-kanya sila, personal sila, di ba? It's the same thing na mga pumupunta doon na kanya-kanya kaming gastos. Lahat yung mga nakakausap ko doon, mga kababayan sa Europa, sa Espanya, kung saan man sila galing, lahat yung kanya-kanya kaming gastos. So kaya itong mga inaano nila, na binabato kay Cathy, na ilabas mo na yan kung talagang mahal mo ang bayan. Pakina, para sa bayan, durug-durug, pulburon-pulburon naman yun. Nilabas ko na nga yung authentication na authentication and video na sumisingot si Banga. Ganun ginawa nyo. Na-intercept nyo pa yung ibang mga rally, di ba? Pinipigilan nyo pa. Diyan sa EDSA Friday group, may gusto pang may mga nagsabotahe pa. You know what I mean? Ano pa ba ang pwedeng mabigat na pwedeng ilabas? Bakit ano nyo yung USB na yan? Sabi ko nga, protection ni Cathy yan, alas ni Cathy Binag yan. The question now, may mas matibay pa ba sa pagdukot kay Pangulong Duterte para kayo magkaroon ng public outcry, pagrarally dito, doon, at para ipagtanggol nyo ang Pangulong Duterte? Kitang-kita nyo na. Payat na nga ngayon ang sinasabi sa kanya, ang sinasabi ng pamilya.
Anong ano yan? Anong mas mabigat pa ba yung ulit-ulitin natin, smuggling, kidnapping, at itong mga sindikato na bangag na ito at yung kahirapan na nararanasan ninyo at itong mga krimen. So parang, alam mo, kung titignan natin yung narrative ng mga nget pang mga makokyoho, kahit maligo pa sila, mukha pa rin silang makyoho. Mukha pa rin makyoho ang mga jutang Jenemes. Alright? So kahit anong gawin nilang mga ganyan-ganyan, kung talagang dahil sila ang nagtatapang-tapangan, di ba? Dahil mahal daw nila, we love you PRRD. Baka naman book dyan, bumili naman kayo at mag-donate kayo ng bogus, ng charity. Mahal nila si PRRD, antayin pa lang USB. Anong kajotahan yan? Di ba? Nakita na nilang kininta, butot balat na nga eh. Di ba? Yun ang sinabi ng pamilya. Sabi ko nga, may titibay pa ba o may bibigat pa ba dito sa inilabas nating, what do you call it? Yun na nga, yung mga expose ko, mga pulburon video, lahat, pangitnap sa anak ni Sheena. Oh, yun bang inaantay nyo para kayo'y para kayo'y lumabas sa lansangan? Mga bobo talaga yung mga yan. Alam nyo, unang-una, hindi yan pwedeng bitbitin ni Kati Binag yung kanyang ebidensya sa DOJ dahil magkakakampi sila lahat. Wala nga tayong tiwala sa gobyernong bangag. Ato ay lalabas. Tapos gigipitin siya ng DOJ, katulad ng ginagawa nila sa akin. Kasuhan, inciting to sedition, wala naman hanggang ngayon. Tingnan nyo, yung mga kasinungalingan nila, March pa yun, nasa the Netherlands ako noon, di ba? Nasa dahiga ko, nung sinasabi ni Santiago na, inciting chuchu-chuchu. Kaya nga pinaantay ko siya dito ko siya pinapakaso sa Amerika. Wala naman hanggang ngayon. Puro lang panakot kasi puro fake news kasi talaga itong gobyerno ni Bangag. Ngayon, ano sasabihin nyo? Ilabas na yung USB para magkaroon ng realization ng taong bayan. Para mawala na ng trust ang Pilipino kay Bangag dahil sa video na yan. Julul, wala naman talagang trust ang taong bayan kay Bangag. Kitang-kita nyo nang ngumingiwi. Ano sinasabi nila? Na kailangan ilabas na para magkaroon ng movement. Ngayon pag magkaroon ng mga pagrarally and everything, chuchu-chuchu. Diba? So, mga katangahan yun. Diba? Isa yung vovohan. Okay? Ngayon, sabi nga, ang bobo ng narrative nila para sabihin na ilabas ang USB. Alam mo kasi, pag nahubaran ka kasing mga scammers na nagkakaroon ka ng milyon-milyong inuto mo yung OFW, matataranta ka talaga. Maghanap ka ng kakampi. Diba? Ako naman, nagkakampi ko kayo lang. Hindi ako naghanap ng damay sa away ko. Growing up, actually, shout out kay Belle at saka kay Noely, yung friend ko. Kwentuhan kami kanina. Growing up, okay? Kahit ako nakikipagbakbakan nung elementary ako, high school, elementary or high school meron din. Hindi ako naghanap ng kakampi. Nasusumbong ako, kampihan mo ako kasi inaaway ako. Nye. No. Pag inaway mo ko, hindi ako nag-umpisa na. Pero pag inaway mo ko, nung bata ko physical, babagsak ka talaga sa kababagsakan mo. Right? Oh. Ito. Hi, Cathy. How are you, my darling? Cathy Binag. Okay. How are you, Palangga? Yeah. Okay. Sino? May nag-message, si Zoraida.